Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ating mga kababayan, magpalain po tayo ng Omega. Okay, welcome tayo sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Kamusta po mga kababayan, kalalawigan dito pa rin sa Calabarzon area, sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At ngayong araw, pinag-uusapan po natin dito mga nakakaarang araw. Siyempre, malapit na ang Pasko dahil bare months na eh. Papasok na itong panay-bili tayo ng mga livestock na meat, kasi handaan. At dahil dyan, pag-uusapan natin, kakamustahin natin yung supply mamaya. Supply po ng ating karne, ng ating karning baboy, karning manok. Kakamustahin po natin ito sa ating lungsod ng Santa Rosa. At kapiling ko ngayong araw na ito ang ating pong City Vet, si Dr. Joseph Milko Bustamante, ang happy po ng ating lungsod dito po sa Santa Rosa. Magandang araw po sa inyo, Doc. Magandang araw din po. Kamusta po kayo, Doc? Mabuti naman po, mabuti. Ayan, kwentuhan lang naman po Yes. ito. Siyempre, kwentuhan nga natin yung ating mga kababayan, yung hindi masyado nakakaalam. Ano ba ang talagang task ng ating City Vet? Well, sa City of Santa Rosa, hinati po namin sa apat ang aming pinaka-main services. Okay. So, una talaga dyan, yung the biggest one, or yung may lion's share ng aming mga serbisyo is the rabies eradication, prevention, and control. So, maraming mga nakapaloob na programa dyan. Isa na po dyan ang mass vaccination po sa 18 barangay at 175 places or sa venues or areas sa Santa Rosa. So, bukod doon sa barangay approach, meron kayong mga parang station na Yes. dito sa isang barangay, hindi lang isang area. Yes. At meron din naman po kami dito mismo sa City Hall, sa may Building C po. Ayun po yung tinatawag naman namin anti-rabies walk-in vaccination po. Yun po ay Lunes hanggang Biyernes. Ibig sabihin ho ng walk-in, Doc, kiniklear ko lang. Anytime, pwedeng pumunta doon. 8 to 5. Hindi po, 8 to 11 8 lang to po. 11. Kasi po, medyo yung area po ay hindi na siguro conducive para po sa not only for the pets, but also for the taxpayers and the staff. Kasama na rin po dyan. Siyempre, susunod po yung aming, hindi man po malaki yung aming livestock sector dito sa Luzon, pero meron din po kaming support para po sa ating mga livestock and poultry raisers. Isa na po dyan, siyempre, yung mga check-up, pa-seminar, at the same time, pagpapaiwi o pagpapadisperse po. Aming po programa, yung ayudang alaga sa barangay. Meron pa po niya sa Santa Rosa? Very little. Very little. Pero hindi naman po natin pwedeng kahit pa paano isang baliwala sila sapagkat sila naman po, marami po dyan yung mga retired na nag-alaga po ng hayop. Parang backyard na lang yan. Yes! Ay, nako, kung tawagin nga po namin yan siya, super backyard namin. Small hold. Talagang very small hold. What I mean, imagine kasi alam mo naman sa Santa Rosa at siyempre yung reklamo kapag may nangamoy. Totoo naman po, may mga sanctions naman po. Pero ginawa na lang po namin, medyo nag-invest na lang po kami sa small animals. So, hindi po kami nagbibigay na ng livestock unlike before. Siguro mga 20 years ago, nag-disperse po kami ng bower goats at saka mga mga gilts, yung mga paanakin, yung mga baboy. Pero ngayon hindi na po, broiler chickens na lang po. So chicks, kasama na po yung feeds para in a span of 30 days and up, pwede na nilang mabenta. So nasa kanila na po yun. Kung gusto nilang ipagpatuloy o yun magkaroon lang na sila ng kahit pa paano kita. Libre po lahat yun. Wala pong hihigiin ulit pabalik ang LGU. So, dati, nagdi-disperse din po kami ng piglets kaso medyo, alam na, hindi pa po tapos ang banta ng African swine fever. Kaya, ayoko naman po magkaroon po ng outbreak sa Santa Rosa. ASF, ano? Yes, and then we also have yung aming, animal welfare and veterinary public health. So, nandiyan na po pumapasok yung stray animal impounding. Doc, iisa-isahin ko ha. Gusto ko maging detalyado pagdating sa paglaban natin sa rabies, yung rabies awareness natin. Importante sa ating mga kababayan kasi
meron niya akong maging kaibigan namin. Balita ko lang naman, nakalmot ng pusa, yun daw ay kinasanhi ng kanyang kamatayan. So, what I mean is talagang dapat mabahala tayo pagdating sa issue ng rabies. Ano? Hindi dapat ipagwalang bahala. Ano? Sa lungsod po pa na Santa Rosa, kanina binabanggit nyo, meron kaming vaccine station na pwede kayo pumunta dito from 8 to 11. Yung monitoring system din sa pag-aalaga ng mga aso, pusa, etc. Meron ba tayong ginagawang system? Well, marami po kaming IEC, which is, sabi ko nga, ikaapat po na na programa po namin. Marami po kaming IEC. Isa na po dyan. Anong ibig sabihin ng IEC? Yung Information Education Campaign. So, isa po ito, yung bisita eskwela para rabies ay mawala. Then may ka-partner po siya sa barangay, which is yung bisita barangay. At kasama na rin, kasama na rin po yung mga iba pa namin pa seminar, which is yung mga effective pet management, yung stray animal impounded, and para naman po ito sa pagtitraining and pertinent laws, yung pagtitraining po ng mga barangay animal control officers at saka yung, yung rabies sample submission, collection submission. Kasi sa Laguna po, ang Santa Rosa po may kauna-unahang rabies diagnostic laboratory na pinapatakbo po ng LGU. So, yun po yung aming Santa Rosa Rabies Diagnostic Laboratory. Ito na po ay kung saan mas gagamit po kami ng mga rapid test kits para kung sakasakaling halimbawa, hindi na kailangan pumunta ng barangay o ng... kasi di ba pinuputol po ang ulo ng aso na suspected na rabies, namatay sa rabies, pinuputol ang ulo. So, dadali pa nila sa diagnostic laboratory. Ang pinakamalapit po sa atin ay RITM. Pero talagang ang dapat na tinagdadalahan ay ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Unfortunately, nasa Lipa City po yun. So, medyo malayo, pero meron na po dito. Kapag po na-test namin na positive, at least nakapagbibigay po agad kami ng rapid na intervention. So, break vaccination, IEC rin po ulit. Lecture namin, magpapubliting po kami sa area para po mas mabilis masugpo at hindi na po kumalat kung sakasakali ang rabies. Yun ang importante, yung education, information na ginagawa natin na syempre tinuturuan din. Natuwa ako doon kaya ko lang narinig yung programa ng IEC sa bisita eskwela, importante yan na yung mga kabataan alam yung first aid. Halimbawa, nakagat ng aso, huwag mag-iiyak o magpanik, ano ang dapat gawin, hugasan ng mga ganito, ganyan. Alam ko, yan ang mga itinuturo natin. Kasi normally po, ang nagiging biktima po talaga ng rabies ay kabataan, edad. Minsan nga, at least, hindi pa nga nagpa-first birthday, pwede na siya maano. Pero kalimitan, 9 to 14. Yan yung edad po talaga ng mga bata na malimit na na mamatay sa rabies, na-infect. Kasi nga po, minsan, pag nakagat sila, siyempre, laro ng laro, pasok sa kapitbahay, o ano. Ang problema, pag nakagat, natatakot magsuplong o magsumbong sa magulang. Kahit ngayong kalmot Dok. Yes, opo. Before, kasi ako, almost 25 years na ako in service. A few months, I'll be 25 years in service. Nag-iba-iba, magmula 2001, nag-iiba. Dati, 10 days lang observation. Ayun, naging 14 days. Dati, kapag halimbawa po, obserbahan mo na yung aso ng 14 days. At 10 days, pag wala naman, wala nang bakunahan. Pero ngayon, hindi. Lahat po. Ang pagsugpo po kasi ng rabies, mga kababayan, iyan po ay multi-sectoral collaboration po yan. Hindi po pwedeng kami lamang. Kami po ay sa hayop. Pero kailangan din po yung health. Which is very fortunate. Maganda po ang rapport ng City Veterinary Office at saka mga city health offices namin, especially the ABTCs, Animal Bite Treatment Center. Nagpo-provide po talaga ang lungsod. Iba yung galing sa DOH, nagpa-purchase din po tayo. Pero syempre, alam niyo naman visa sa gobyerno, dumadating din po yung punto na sa dami rin ng constituents, nauubusan din po. Pero hindi naman natin pwede sabihin, rason nyo, nauubusan kasi sa center. Meron din po tayong mga ABC or Animal Bite Center, yun po yung mga privado. Covered naman po ng PhilHealth. Yan kahit pa paano. Huwag magtipid. Huwag po magtipid kasi nakamamatay po ang rabies. Ang rabies, once na nag-exhibit na po ng signs and symptoms, either sa hayop or sa tao, hindi na po nare-reverse. It's very fake. Meron kang comparison. Last year, ngayong taon na to, tumaas ba yung mga nararabis ngayon or bumaba ngayong taon na to base sa inyong... yung sa health po, hindi ko masagot.
Pero yung sa animal case, pababa, this year meron po kami isa. Pero ang nagiging problema po namin doon kasi yung dog is galing sa ibang lugar in Metro Manila na pulot nung So, hindi nila alam yung vaccination history. So, unfortunately, since cute yung tuta, laro-laro, nakakagat sa mukha. So category 3 na kaagad. So, pag dito ka nakagat agad. Yes, that's category 3. So, hindi lang po simpleng vaccination ang kailangan po ninyo. Mayroon na po kayong e-rig. So, bibigay po talaga yun kasi kailangan kasi andyan na yung utak Diyan ang last site yan So, kailangan may antibodies na agad na i-inject doon kasi baka maunahan makarating ng virus sa utak. Then, wala na. Yung monitoring ng mga case halimbawa sa mga subdivision, siyempre homeowners number one. Yan ang number one pinag-aawayan sa barangay re-report kami, magre-request kami ng mga para i-impound yung mga dogs dito, mga cats dito na may paano proseso niyo? Yes, sa yung tinatawag namin impounding. Pwede naman po silang maggawa ng request. Yung ibang barangay captain, dire-require nila na bago ibagsak sa LGU yung request, ibagsak po na sa kanila and then tsaka ipapasa sa amin. Pero iba naman, mas gusto ko diretso. Gusto pa-note lang nila. Pero may impounding area? Yes, meron po tayo City Animal Impounding Facility sa Santa Rosa. Hindi naman po kalakihan, pero kahit pa paano, we do it regularly. Katulad ngayong araw na to, meron pong ilang multiple areas po. Once a week lang kami, pero multiple areas. At meron din po kami mga barangay animal. May naghahabol ba? Uy, aso ko yan ito lang po. Siyempre may tumutubos po. Pero hindi po karamihan. Kung sasabihin naman po namin na ready sila for adoption, pinopost po namin yan sa Santa Rosa City government page at saka sa aming page, wala rin po nag-a-adopt. All they do is just share nila, hina-heart nila, nila-like nila. Paano ginagawa natin? So we have to do euthanasia. Okay. Anyway, yan naman po, nasa batas. Noong 2015, naglabas po ang BAA through the Bureau of Animal Industry ng Administrative Circular 3 and 5, yung pinaghiwalay yung pound, nagkaroon ng distinction, what is a pound, what is a shelter. So pagdating sa scope, all cities and first-class municipalities, kailangan lang nilang at least i-produce is a pound. Ang shelter is for private, pwede rin sa public, pero syempre, ang mabigat kasi sa scope po. Sa purpose po kasi, yung pound is temporary custody lang po. So alam nyo, when you say temporary, may pinakamadaling salita, expiration baga. Nag-expire sila. Sa batas po, sa Rabies Act of 2007, Republic Act 9482, 3 days lang po. So ginawa naman namin, naggawa kami nilocalize namin yon. Naggawa kami ng City Ordinance 1590 series of 2008. Ginawa namin 5 working days, so it's equivalent to 7 days. Okay. So para kahit paano mabigyan pa ng chance kasi 500 din po yung tubos. Nowadays, ano man may 500. Pero syempre, mabigat pa rin po. Yun. It can feed the family for a day, yung 500. So ganun po. Pwede silang mag-request and then i-schedule namin unannounced. Wala pong nanghuli, ng raid, ng in-announce. Kasi minsan doon nagagalit, hindi man lang kayo nag-announce. Mga huli, hindi po pwede. Parang naman tayo naglaro na po doon. Unannounced po. Basta dito, ang tugon natin dapat dito maging responsible, pet owner tayo. Number 1 po yan. Kasi yung makadisgrasya ka, kasi may batas din dyan kapag yung alaga mong hayop, o pusa nakakagat o nakakalmot, alam ko may batas yan na mananagot yung may-ari. Opo, ang nakalagay po kasi sa batas, sa Republic Act 9482, shoulder po talaga yan ang may-ari ng aso. So, ngayon nagkaroon na ng may lusot na. So, hindi. Kasi dalawa po yan, it's either provoke or unprovoke. So, hindi akin yan. O pag pinrovoke mo, kasi yung bata, binato yung aso ko, kaya pinalo, hindi kinagat siya. Unprovoked naman, talagang medyo delikado yun. Basta na lang nangangagat. So, karoon na ng problema sa behavior. Kaya ko... Inayos na. Pero maswerte binabagsakan talaga ng bakuna. Binabakunahan din po ng
ng animal bite treatment center natin sa mga health centers po natin. Siyempre, sabi ko nga, yung supplies po talaga, siyempre, marami po. Kung ma-interview nyo rin sila, pero mataas din po kasi biting incidence eh. Kasi ang Santa Rosa po kasi melting pot po talaga ito ng iba't ibang mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar. Either Manila, Greater Manila, iba't ibang probinsya, may kanya-kanyang pag-uugali, may kanya-kanyang tradisyon. Kaya nga ang Santa Rosa Silicon Valley of the Philippines. Investment capital, ang dami ho. Investment capital of Santa Rosa. Doc, last question po tungkol sa rabies. Yung tungkol sa kagat naman ng ahas, meron ba kayong... wala po kami dyan. Wala po. Talagang pagkaganyan po, kung sakali pong mangyayari, diretso po sila sa RITM para magagawa ng anti-venom. Yan ang wala po kami. Wala din po ang health center. Kasi talagang palagay ko pang malalaking hospital na po talaga. Exclusive talaga doon. Yes. Kaya ako natanong, kasi these few days may mga nagiging insidente na bakit may nagsulputan, may nakagat ng ahas. Ngayon ang tanong, saan namin dadalhin? Kaya yung pa rin na sinasabi ko, kaya tinatanong minsan yung mga city vet, baka ako merong special, doon mo nakadalhin sa isang private na yun, may nakatago doon na gamot. So wala talaga. Po. Pagdating din po, matanong ko rin po kasi lahat na pinahuhuli sa amin. Ito, may request po na kapati Cobra. Wala po kami trained dyan. Handlers po. Pag po kasi exotic animals like reptiles, monkeys, or bats, hindi po sa amin yung DNR po. So DNR, I guess DNR has yung mga technical people o sabihin na trained personnel para humuli po dyan. Pwede po sila makipag-ugnayan sa makakapanood po ito, pwede sila makipag-ugnayan sa aming Senro, sa environmental office po namin. Then they will somehow kung hindi ko lang kung paano nila gagawin, kung sila huhuli o kukontak sila ng taga-DNA para... Sino nga yung nanguhuli ng Cobra? Cobra King. Opo, sa Tarlac po yun. Ang galing din nila. Okay, so iwanan na natin yung sa rabies. Ang importante dito, may ginagawa ang lungsod ng Santa Rosa. Meron silang ginagawang awareness program, information dissemination, meron silang bantay eskwela, at meron silang mga barangay na ginagawa para sa pagtuturo. Tsaka maidagdag ko lang din po. Kasi kami pa rin sa lahat po ng cities, ang Santa Rosa rin po yung may pinakamataas na vaccine coverage pagdating po sa anti-rabies sa pets. In 2023, 82% po. So, ang target lang po is 70. Ang target lang po na ibinaba ng Bureau of Animal Industry is 70% of the dog population. And the last year, we have 86.17% vaccine coverage. Siya pa rin po nangunguna sa lahat ng cities and number 5 po sa buong Laguna. So, medyo, yung iba kasi, yung mga maliliit na lugar na they only have 1,000 plus or 2,000 dogs. Nagulat nga ako sa inyo dito, 18 barangays talaga ina-approach. Yes, tapos bukod doon, talaga naglagay kayo ng mga substation ninyo para maging vaccination center ninyo. And yung nga po, yung mabanggit ko na rin po, meron, kasi digital na rin kami, we make amateur movies para maging gamit namin sa IEC, sa trainings. Yung huli namin gagawin is siguro para... baka pwede tayong makahingi nun, magamit din natin dito. Tingnan natin. Yung mga awareness videos nila. Then, yun nga po, target po namin. Kung halimbawa, we're still checking on the legalities. Ano po, kasi gusto lang po namin din mag-train po ng mga barangay health workers para maging partners namin pagdating po sa pagtuturo. Kasi syempre, minsan po talaga, ang nagiging reklamo is, wala kami niya, we're working. Kasi basically, halos ang tao rito transient eh. Halos ang mga tao rito transient, they're working sa amin ng mga technoparks. So, wala kami ng Lunes hanggang Biyernes. Wala naman po opisina po ang gobyerno ng Sabado at Linggo. Pwede. Kung ang barangay po is willing to buy vaccine, counterpart ng LGU. 50, 100%. Kung bili kayo 10 bote, bigyan namin kayo 5 to 10 bottles. Gawin nyo sa barangay. Ito bang anti-rabies, liquid ba to? Yes, opo. It's good for a year. Kaya next year. So, kailangan to naka-ref or... Yes. So, ituturo lang naman po doon is vaccine handling, restraint, kung paano i-restrain ng hayop, at yung tamang pagtuturok na hindi sila masasaktan. Baka sa kanila tumusok. Okay. Sige. Pitawan na natin yan. Basta importante dito,
yung vaccine, yung Yes, awareness yes, ay yes. naandyan. Dok, pag-usapan natin kasi alam mo, papasko na kanina, nabanggit ko, bare months na yung pagpasok ng mga meats, yung mga pagpasok Okay. ng mga karne. Kamusta po ito? Siyempre, alam ko, ewan ko kung under nyo ang pag-monitor sa mga slaughter natin. Ang slaughterhouse po natin ay under po ng City Veterinary Okay. Office. Kami rin po ang kauna-unahan po sa buong Laguna na nag-implement ng public-private partnership pagdating sa slaughterhouse. And then, kami na rin po. Actually, dalawa lang po sa Laguna kasi ang accredited by the National Meat Inspection Service na AA, which is Santa Rosa and Siniloan Slaughterhouse. So kami rin po yun. Talaga totoo po yun. Alam nyo naman, Pilipino, pag talaga magpapasko, prepared tayo. Handa lang. Talaga tumataas po yung slaughter namin. Now, kami po nagmo-monitor to make sure na the consuming public, especially our kababayans, makakabili po sila ng safe and quality meat. Walang botya, dokumentado, at nakakasiguro kayo na dumaan po sa pagsusuri. Kasi ang slaughterhouse po natin ay AA. Ang mga karne nang gagaling po dyan ay pwedeng dalhin mula Apari hanggang Hulo. Pwede. Pwede Pero wala naman tayo na-encounter ng mga ASF na isang lugar na pinanggalingan or... Diyan po kayo mahigpit sa documentation. Okay. Ngayon po kasi, maswerte po, medyo naglaylo ang ASF. So, yung mga dating tinamaan, which is yung mga red zone areas, naging pink na po. So, ang Santa Rosa naman po, swerte po, hindi po tinatamaan. Siguro dahil hindi rin po marami ang livestock sa amin. Unlike doon sa ibang mga neighboring LGUs namin, especially yung medyo pataas ng Laguna, at saka Batangas. Batangas naman talaga ang pork producing province po ng Pilipinas. And siguro sa dami. Pero kami naman wala. Ang Santa Rosa, we are basically consumers more than we are producers. Consumers talaga kami. Pasok lang ng produkto. Yun ang aming... Basta ang importante dito, nababantayan at na-inspect natin yung mga karne. Dalawang uri po kasi ang meat inspection. Meron po yung mismo sa slaughterhouse, which is yung the ante and the post-mortem. Okay. So, ante, buhay pa siya, yung hayop. Post-mortem, may karkas na ho siya. And then, the post-abattoir, yun naman po yung sa mga meat markets. Iniikutan po ang mga talipapaan, palengke, meat shops, supermarkets. Dito po. Meron po tayong team dyan. At yun po yung hinati po kasi namin yung aming team pagdating sa meat inspection. Isa confined sa slaughterhouse, isa yung mobile. Yung lumalabas po talaga. Doc, isa pa, binabantayan nyo rin to. Alam ko, yung mga frozen meat, kamusta dito? Dito po naman, ang frozen meat, wala naman po, ang frozen meat bisang halikabuyaw. Yung tinitinda sa Pero lahat naman, hindi naman po masama ang frozen As long as documented po siya. Wala rin naman po sanction isinasagawa ang Bureau of Animal Industry through the National Meat Inspection Service. So hindi naman po siya bawal. As long as handled ho ng tama. So, ang frozen ho talaga, pag nakita nyo sa mga supermarket, I know, marami nabili sa supermarket. Kita nyo ngayon, hindi na ho dinudot-dot, nahawakan. Ngayon, tinotong na po. Oo nga. Hindi ho kayo basta makakuha ng tong, yung pang-ipit, kukuha kayo ng plastic, ituturo-turo nyo na lang sa nagtitinda. Ganun na ho ngayon. Hindi ho kasi pwede. At saka kailangan ho, yung temperature lagi ho na maintain. Which is ginagawa po ng aming, yung aming team, kung tawagin ho namin kasi bandaragit yun iba't ibang team yan. The vaccinators, the asintados, the slaughterhouse, the mananaman, yung sa aming surveillance sa mga sakit, nakalasag. Yan ang aming sa opisina kung sino-sino sila. Team. Basta ang bottom line yan, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa tanggapan ng vet, na monitor natin ng IAS. Yes po. Yes po. Pero I guess, hindi naman namin pwede sabihin perfect. There's no such thing as a perfect system. Diba? Pero hanggat maaari ho, by the book, by the law, by the rule, susunod po natin yan. Ganda po tayo. Doc, may mga bago ka bang programa bago tayo magtapos? Sa ngayon po, medyo todo yung pagkakapun po namin. Yung mga meron po kami just recently na pinatupad na yung Big Time Kapunan ng Bayan. It's a collaboration ng City Veterinary Office at saka ng Provincial Vet Office.
So, 284 po yung pets na namin. Pero yung mismong pinaka-launching, 150 pets po. Pero ngayon, almost every day, tuloy-tuloy po kami. Ngayon po, medyo ginagawa na po namin yung susunod namin, yung amateur film. Kasi, napansin namin, pag pinowerpoint mo, binigyan mo lang ng papel, paglabas ng seminar, nasa bulsa. Pero kung ano man yung napanood mo, na natakot ka, nagimbal ka, kinilig ka, natuwa ka, naalala mo. Kaya doon na kami Pwede nga i-upload sa YouTube yan eh. Kaya lang ko, medyo gumamit kami ng mga kanta na alam namin mga copyright po. Copyright. Siyempre, kailangan din ilagay din yung mga music para, nga, kung halimbawa, katulad po, sa Reeves Sample Collection, nagputol ng ulo. Ginawa namin. Yun po, ang amin naman more talaga. Hindi kasi big po yung livestock. Hindi malaki yung livestock po dito. At dapat yung awareness, yun ang nakakatuwa dito kasi very vocal kayo. Kasi hayaan mo na, trabaho lang naman yan, magturok ng rabies. Hindi pala lang basta ganon. At ibig sabihin, active kayo nagpa-participate sa barangay. Kung gusto nyo ko talaga kasi po project talaga ng marami, kailangan po talaga ng malaki din budget. At kapag dinagdagan yung napakarami yung project, papabayaan yung routine. These are all routine sa project po na kahit saan kahit saan po LG yung veterinary office. Ang ginagawa na lang kumukuha na lang kami ng mga medyo gusto namin mag-i-modernize kamukha ng microchipping. So, hindi naman kami, pag nagre-register kami, microchip, ini-implanta na rin po. Yes, ganun na po yung ginagawa. High-tech, no? Medyo, para at least, gamit na gamit po namin siya kasi alam namin kung kanino yung aso, nahuli siya, in-implant namin ng microchip, alam namin kung kapon siya, alam namin kung ilang beses na nag-violate ito, o ilang beses na siya nasa ang data. amo niya. Yes, may database na, nakakatakbo ka pero na. mas marami pa pong bago ngayon, pero na mas modern pa po sa microchip. Pero so far, sa ngayon, yung regular microchip pa lang po yung ginagamit namin. Dok, ilang questions na lang. Ano feeling sa'yo ni Mayora, Arlene, pagdating sa iyong trabaho? Okay. Number one talaga never compete with the locators. Kasi ang city government of Santa Rosa, the city of Santa Rosa is the investment capital. Interpretural po talaga yung takbuhan dito. So, halimbawa, protect the locators, mga vet clinics, hindi nyo dapat sila kalabanin. At the same time, make sure na magkakaroon ng fair trade practice dito. Marami po kasi kayo lumalabas na mga low-cost kapon. Low-cost kapon. They're charging, advocacy, but they're charging. Tapos, ano nangyayari, naapektuhan yung mga vet clinic ito. Kailangan din nilang mag-secure ng special permit po sa BPLO. At least, ito siguro yung tamang forum para mabanggitin po namin na kailanman poprotektahan namin yung locators namin. Kung halimbawa, if that's an advocacy nakaka-apekto sa aming locators, then might as well you bring your advocacy outside Santa Rosa. Yun lang po ang aming patungkol po dyan. Lagi sinasabi ko ng aming mayor. Sipag din yan eh. Yes, alam mo yung mga akala mo maliliit na bagay, pinupuntahan din ni Mayora eh. Kaya believe ako dyan. At lagi kami nagpapasalamat yan, yung support niya lagi sa amin sa Philippine Red Cross. No? Yung building nga eh. Di ba? Tinulungan kami sa building ng Philippine Red Cross. Lagi po lahat. Doc, final message mo sa mga kababayan mo sa Santa Rosa. Okay, so hinihiling po namin ang inyong suporta. Hindi po natin ma-achieve kung ano man ang gusto. Let's say kung sa rabies ba, magiging rabies-free Santa Rosa by 2035, kung hindi rin po makikipagtulungan ng mga mamamayan. Hindi nyo po kami kalaban, bagkos kami po ay inyong kakampi. Gagawin po namin lahat. Siyempre, alam mo namin na ang inyong mga buwis ay mahalaga sa amin at kayo ho ang lifeblood ng lungsod. Pero kailangan din ho natin magtulungan upang lahat po ng ating mga gustuin sa buhay ay atin ho matupad at lalo pa ho natin pagandahin ang lungsod ng Santa Rosa. Tulong-tulong po tayo. Okay, Doc Joseph Bustamante, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin. Importante po yung sinabi ni Doc
na yung makipagtulungan lagi tayo, maging bukas tayo sa mga usapin, lalo na ito may kalusugang pinag-uusapan dito na ito'y danger kapag ka hindi natin to pinahalagahan o hindi natin binigyan atensyon. Baka akala natin simple lang, pero ito'y may kaakibat na buhay. Pag ito'y hindi natin inintindi, naku, baka magsisi sa huli. Mahirap, Doc, magsisi sa huli. Totoo po yun. Lahat naman ng pagsisisi nasa huli po. Okay, muli, maraming salamat sa ating City Vet mula sa lungsod ng Santa Rosa, Dr. Joseph Milko Bustamante. At syempre, pagbati po sa ating ina ng lungsod, maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal mga programa sa lungsod ng Santa Rosa. Ako po, si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal. Pagpalain po tayo ng Poong May Kapal.